ano po ba talaga ang katotohanan dito sa mga kumakalat na balita na Noel scenario sa 2028? Ano masasabi po ng COMELEC dito? Nako, yan po sa pananaw ng COMELEC ay walang katotohanan. And in full swing po ang paghahanda ng COMELEC as early as now para sa 2028 elections. Nung Martes lamang po, sinapubliko na ng COMELEC sa stakeholders, ng media, ng Accredited Citizens Arms, yung terms of reference po na gagamitin natin para sa pagpuha, pagpapabid ng bagong sistema sa 2028 elections. And 2 weeks before that, ganun din po ang ginawa namin para naman po doon sa transmission, pati na rin sa internet voting. Kaya po ito, in-announce na rin po ni Chairman Garcia na dahil nagtapos nga po yung registration May 18, by February 2027, bubuksan po muli namin ang registration para naman po sa mga magiging kwalipikadong botante para sa 2028. Pero may nakikita ba kayo na dahilan bakit pinapaingay po itong Noel scenario? Naku, wala po. Siguro po, mas maganda pag-usapan, may magkakaroon ba ng legal na basehan nito? Nasa saligang batas po natin kung bakit sa second Monday of May sa 2028 or exactly May 8, 2028, yung halalan natin pampangaluhan, national and local elections. Hindi po simpleng batas ito. Saligang batas po ito. At para mabago mo po ang petsa na yan, kailangan babaguhin mo ang ating constitution at hindi biro po ang pagbabago ng constitution. Napag-usapan nga po namin ito minsan. Sabi nga po namin ni Chairman Garcia, bata pa kami, nadidinig na namin yung Noel scenario. Ngunit dahil sa ligang batas po ang nagtakda ng halalang ito, hanggang ngayon, yan po ay nananatiling ingay at walang katotohanan. Nabanggit niyo po kanina, may mga magiging pagbabago tayo sa 2028 elections. Pwede bang i-share na po ninyo sa amin kung pwede na, kung ano itong mga magiging pagbabago na ito? Ay opo, dahil siyempre po kailangan makuha po natin ay bagong sistema. Lagi pong bago para po pati yung kagamitan ay hindi madaling masira. And in fact, yung po ating teknolohiya is as early as 3 months, nagpapalit po yan na bago. Kaya sabi namin, mas magandang teknolohiya, mas malaking screen, mas mabilis, mas mataas ang level ng transparency, yun po yung gagamitin natin. And at the same time, nire-retain po namin yung features na kung nakasanayan na ng mga kababayan natin, tulad ng balota na nakikita po natin ng pangalan, yung pag-shade sa bilog nito, yung pag-feed para po kabisado na ng mga kababayan natin paano gumamit ang makina ito. And at the same time po, pati po yung level ng transmission ay itataas natin para sa overseas voters, mas malawak, mas maganda, mas siguradong internet voting. Yan po yung mga description na makikita nyo dun sa bago naming terms of reference po, Ma'am Weng, Ma'am Lee.